I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. It's another Wednesday morning at salamat sa Panginoon sa paggising niya sa atin. Pagkatapos niya tayong bantayan sa buong magdamag ng masarap na pagtulog, no? At ngayon ay muli tayong magsasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. At of course, ngayon ay araw ng mga college students. Yan. Pero, of course, sa ating FB Live ay marami na tayong mga mothers and fathers na nakaabang din. Salamat dahil nagmamahal po tayo sa salita ng Diyos. Kaya, keep on po. Huwag niyong, okay, tutuklap sa ating programa ngayong umaga at naniniwala po akong marami tayong matututunan. Yan. At of course, dito sa studio, kasama namin si Sir Mark, ang in love na si Sir Mark. At ang magkaribal na si Inday at si Baneneng. And of course, Google Meet. Ayan, good morning ulit, Sir Ariel. Hello, good morning. Good morning sa inyo dyan. And napakaganda yung introduction mo ginagawa. Brad Mark, in love talaga. Amen. Oo, kahit tapos na yung February. Good morning to everyone. Of course, inyo dyan sa studio. Morning Ma'am po. Cherry, kay Brad Mark, kay Sister Sheila, and of course kay Sister Rhea. And sa mga lahat ng mga nasa FB live natin, good morning sa inyo dyan. Good morning sa mga interns. And lahat po na naka-tune in. And I believe that this morning is we will be blessed again with the Word of God na ating mapapakinggan. And napakaganda ang ating topic again, no? So for the whole year, as we have said since January, is about commitment. And so last February is commitment to love God tayo, no? And it's very important na tuluyan natin yan, okay? Like ngayon, for this month of March is commitment natin also, no, to attend church services. All right, so before tayo mag-proceed sa ating mga tatalakayin ngayong umaga na ito, is tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for waking us up for the good night rest, oh Lord. We thank you so much for this opportunity para kami po ay ulit makinig at mag-aral ng inyong salita. Naway bigyan niyo po kami ng wisdom, kami na magsasalita ngayong umaga na ito. And we pray also for maging serious ang aming mga mga tagapakinig at pahalagahan namin lahat ang umaga na ito, ang pagsama-sama namin, O Lord, although virtually. Isa lang ang aming pakay ngayong umaga is for us to learn from you, Almighty Father, through your words. And so give us, O Lord, and use us, O Lord, mightily. Give us your wisdom, O Lord. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So again, no, ang topic natin is all about commitment. At napakahalaga na balik-balikan ninyo ang importance, no, ng word na yun. Okay? Kasi it is the foundation ng lahat ng mga pag-uusapan natin, no? It's very important, really. And so ngayong March is napakaganda kasi nga as early as now is makikita natin ang kahalagahan or importance ng iko-commit natin ang pag-attend natin ng bawat services, no? Bawat pananambahan. And so dito tayo sa Book of Acts. Gusto ko tong kunin na maging basis ng aking sasabihin for actually for the whole month. Okay? Kasi gusto kong himay-himayin ito. And so sabi niya dito is that Acts chapter 2, may Bible kayo is buksan po ninyo ang inyong Bible sa Acts chapter 2 verse 24. Okay? Umpisa natin sa 23. Acts. Sandali. Parang mali na naman yung kwan. Anyway, hanapin ko yung anong kwan ba yan? Baliktad. 42. Yan. Acts 2:42. And but unahin ko yung 41. Sabi niya dito is that then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. And then 42, sabi niya, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Okay? And so ang ngayon is isa lang ang pag-uusapan natin. But ang what you call this mensahe is will revolve around karamihan na karamihan na tinatanong natin, no? If we go to church, if we do not go to church, is what do we receive? Okay, in attending church services. Parang sa karamihan, for example, pag may birthday, ang daming gustong pumunta. Bakit? Kasi alam nila may pansit, 'di ba? Kasi alam nila may spaghetti, 'di ba? Oo. So pag may gathering na ganyan, okay, is that gusto natin, alam kaagad natin kung ano yung marireceive natin, 'di ba? Kaya nga magdadala pa tayo ng cellophane, gano'n, okay? Magdadala pa tayo ng
ng container, okay? And so, parang ready, 'di ba? Hindi, kasi karamihan, for example, pupunta tayo ng church, and then anong mare-receive mo, 'di ba? So, wala kang dala, parang pumunta ka lang dun ng wala ka man lang Bible, 'di ba? Wala naman lang tayong notebook, mga gano'n, kahit paulit-ulit na sinasabi, okey? Napapansin ko pa rin yung mga karamihan sa atin na nakakuwan lang, and then sasabihin ng preacher, sabihin ni pastor is that, buklatin ninyo sa ganito, ganito, ganyan." Imagine kailangan pang titignan niya, "Bakit hindi ka nagbubuklat ng Bible niyo? Magbuklat kayo." Okey, "O sige, buklat, buklat." Yang ganyan. So, kailangan pang sabihin na mga gano'n, 'no? Oo, pero pagka pupunta tayo sa mga ibang occasions, some of us ready, okay? So, 'pag alam nating may birthday ng, gabi, aba, unti-unti lang yung kainin mo ng breakfast, 'di ba? Tapos minsan hindi ka pa kakain ng lunch para may kargahan, 'di ba? Oo, so, tapos alam mo, tipid-tipid para kasi kuwan tayo, eh, busog din lang naman tayo, eh, 'di ba? So, karamihan gano'n, 'no? Kasi ang hirap na lumakad, maghirap mag-taxi, maghirap na, gano'n, kung iisipin natin na, "Ano kaya makukuha ko pagka pupunta ako dun?" Okey, parang gano'n nga, eh. Mas kuwan na lang na tinda ako, maningil ako ng utang habang nandun yung yung tao, kasi Sunday sigurado 'yan na nandun sa bahay nila, mga gano'n. Kasi sayang naman pagka pupunta pa ako dun sa church, wala naman akong makukuhan dun, 'di ba? So yun yung mga kung ano, that is why isa-isahin natin ng, what do we receive, okay, in attending church services, the importance, okay, of church service, or even commitment to attend, 'di ba? And so, dito is that if you look at the verses na binasa natin, 'no, is that sabi niya, "And they continued steadfastly." Sino 'tong mga 'to? So, those who gladly, okay, received the word of God. And these are the ones who received the gospel and accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, 'di ba? Kasi bakit mauuna na naman ang gladly received, okay? Kasi sino yung sasambahin mo kung hindi mo tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon mo at sarili tagapagligtas, 'di ba? Kaya pumupunta tayo sa church na hindi natin alam, okay, kung sino dapat ang ating sasambahin, okay? And sino dapat yung pupuntahan natin, 'di ba? Naririnig ko yung mga high schoolers kahapon, sa kanilang devotion, and then yun, lumabas yun kasi iba yung motive, iba yung intention na pumupunta tayo sa church kasi may gusto tayong tignan, 'di ba? Kaya kung mawala yung gusto nating tignan, mawala din tayo, something like that, 'no? Pero si Kristo nandun palagi, eh, kaya kung siya ang motivation natin, kung siya ang rason kung bakit tayo pumupunta dun, until death 'yan, kasi nandiyan palagi ang ating Panginoon, 'di ba? If we go to church, okay? And so these are the ones that gladly received his words and were baptized, okay? And so they continued steadfastly, 'di ba? Steadfastly meaning persevere, okay? Remain constant or carry on, okay, without wavering. Ano yung isang diniscuss natin noon is consistent, okay? Sabi ko nga is that I love the word consistent, okay? Kasi, and then sabi natin is that commitment, indication of being committed is being consistent, 'di ba? One indication of being committed is being consistent, okay? So, kinukuha natin 'yan ng husband and wife, mga ganyan, is that when you are when you are committed, okay, to each other, 'yan,
that is being consistent, okay, in from the moment na you know, kasal hanggang forever, 'di ba? Oh. And so commitment when we received Christ, okay? And so what do we receive? Now, isang dapat nating matutunan din bawat isa sa atin at napakahalaga even itong mga especially sa mga estudyante na kanito, tawag dito, relate kayo dito, no? Kasi absenteeism, okay, disrupts learning, 'di ba? Sina Rhea at Sister Sheila is enrolled sa Bible school. Okay, and so, you know, makikita nyo yung effect pag hindi ka nakapag-attend ng isang, 'di ba, isang klase. Kasi, alam mo yun, yung naitaon na yun yung napakahalaga na dapat na lesson na matutunan ninyo, matutunan ng mga estudyante. And totoo yun, no? There are certain time in the academic calendar na kung saan doon sa 2 araw, 3 araw, is doon dinidiscuss at tinatalakay yung gist ng course, yung gist ng subject. Na if makuha mo yun, yung basic nun, is that parang naintindihan mo na kung ano yung subject na yun. So kung yun ang na-miss mo, pag yun ang na-miss mo, 'di ba, is napakalaki na ang kawalan sa isang estudyante. Okay? And so absenteeism and ako na being in the academe, ang daming research, no, na kung saan yung absenteeism is a great factor of the disruption ng pag-aaral ng isang estudyante. And so pwede naman nating sabihin na bakit si ganito ilan lang ng kwan niya and then na perfect niya yung quiz, mga ganun. Naku, hindi ka maniwala dyan sa mga kwan na yan, tsamba-tsamba ng mga yan. Okay? And so, the same in our spiritual life, no, that we need to know how to show up. We need to know how to learn to attend, okay? And to be present. And then learn to appear, learn to go, okay? Learn to show up, okay, in mga services and then activities ng ating simbahan, no? Kasi nga in the same manner that in absenting, frequent absences will disrupt also ang ating spiritual growth. Frequent absences will also disrupt, okay, ang ating spiritual learning. And so how can there be growth if there is no learning? If there is no listening? Diba? And so pag-unahin natin, okay, first is, what do we get? Apostles' doctrine, sabi niya dyan. Okay? So saan tayo magpapatuloy? Steadfastly in the apostles' doctrine. And these apostles' doctrines, these are the teachings of the Lord Jesus Christ that has been passed on from His apostles, okay? From generation to generation hanggang sa atin. Okay? Basically, mga kapatid, this is the Word of God. Okay? And so, itong pagpunta natin sa simbahan is that yun ang unang-una. Kaya yun yung inuna na nilagay dyan.
'di ba? Na ano yung makukuha natin? And that is the word of God. And what is this word of God? 'Di ba na kailangan nating ma-receive? Okay, ito yung pinakaimportante na dapat nating tugunan ng pansin if we go to the church or if we attend church services. Okay? Why? Without the word of God, mga kapatid, okay, there is no truth. Okay? Anong sabi niya sa John 8:32? And ye shall know the truth. Okay? And anong mangyayari sa truth na yan? Anong gagawin sa atin? And the truth shall make us free. Okay? And the truth shall make you free. Okay? Jesus is the truth, mga kapatid. Okay? And we are free from sin. So anong freedom ang sinasabi dito? 'Di ba? It is freedom from eternal damnation. It is eternal. It is freedom from, the sins na that continue to tempt us. Okay? And so without the word of God, mga kapatid, we are imprisoned. Okay? We are imprisoned with worldly activities, with worldly events, with worldly, okay, na mga, with our lust, flesh, lahat na. Okay? And so without the word of God, we will never know the truth. Okay? And we will never be free. Another one is that without the word of God, we will not have faith. Okay? Romans 10:17, prinits ito sa atin. Okay? When will our faith come? When will our faith grow? 'Di ba? Faith comes by hearing. Okay? And hearing by the word of God. 'Di ba? Napaka-explicit. Okay? Napaka-exact. Okay? So when will our faith grow? When will our faith come? It is by hearing. And hindi yung hearing ng chismis ng kasama mo sa simbahan. Okay? Kaya palagi tayong sinasaway, 'di ba? Okay? Huwag kayong magkuwentuhan. Okay? Huwag kayong magtsismisan diyan. Palaging sinasabi ni pastor sa atin, makinig na kayo. Okay? Kasi yun yung pakay natin pagpunta natin dun, 'di ba? Oo. Okay, and alam niyo, yun ang isang pinaka-advantage ng nasa harap tayo, 'di ba? Oo. Pero yung mga bata kung minsan kahit nasa harap sila, tsismis sila ng tsismis, tulog ng tulog. Okay, ewan ko sa mga yon. Pero 'pag nandiyan ka, 'di ba, talagang matuto ka lang dun, eh, kasi kung minsan nasa likod ka nate-tempt ka, eh. Okey, nate-tempt kang makipagkuwento sa likod, nate-tempt kang aalis-alis kasi alam mong hindi ka nakikita masyado, 'di ba? Oo, alam niyo yun ang number one kung bakit karamihan sa atin ayaw sa harap, eh, 'di ba? Kasi 'pag nasa harap tayo talagang restricted lahat yung movement, okey? Pero yun sana yung pinaka, maganda na puwesto kasi nga hindi ka nate-tempt na makipagkuwentuhan, hindi ka nate-tempt na aalis-alis, okey? Tutulog-tulog, 'di ba? And so, ano yung dapat nating pakinggan? Ayan, Word of God. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Napaka-exact kung ano yung dapat nating gawin. And then, without the Word of God, no spiritual growth. Okay? 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? So, ano na naman dito na naman, okay, 'di ba, is that where will we grow? Okay, in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? And so still, mga kapatid, it is the Word of God. 'Di ba? Marami pa 'to. Okay, na without the Word of God is that there is no truth, okay, there is no faith, and then there is no spiritual growth.
Okay? And so, yun ang una, no, na mare-receive natin in attending church services. Number one, okay, is that the Word of God, the Apostles' doctrine. Okay, these are the teachings that have been passed on, okay, from generation to generation. And yun yung ginagamit natin, no, for us to be free, for us to grow our faith, okay, and grow our spiritual life. 'Di ba? Kaya nga, all of us must have to like commit to attend yung mga services, 'di ba? And so palagi nating pinapanyan eh. Palagi nating ini-equate din sa ating physical, mga ganon, yung mga pumupunta ng gym, very regular. Okay? Kasi pag may mga absent ka doon sa pag-gym mo, mga ganyan, pagda-diet, kailangan, 'di ba? Oh, so how much more, 'di ba, if we commit ourselves to God, commit ourselves to attending our church services, 'di ba? And so, ayan, and then next we'll go to steadfastly continuing in fellowship, right? So for this morning, hanggang doon lang muna ako. Okay? Apostles' doctrine. Continuing steadfastly in the Word of God. Okay? Alright. So, pasa ko muna sa studio at pakinggan natin sina Ma'am Cherry doon. Meron na naman tayong panibagong pag-uusap-usap patungkol pa rin sa commitment. And ngayon nga ay committed to attend church services. Yan. So napakaganda nung sinabi ni Sir Ariel na yung consistency natin. Consistency is very important. And naaalala ko nga yung last Saturday na pinag-usapan nila pastor ito. Just one absent ni Thomas ay naging doubting Thomas siya. Naging faithless. Kaya siya hanggang ngayon napag-uusapan yung kanyang pagiging doubtful, no, doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga wala siya nung unang service nila. So, you see kung gaano yung nami-miss natin every time na wala tayo, 'di ba? Maaring yung maaring sa iba ay maliit lang na bagay sa atin ito. Kaya nga, salamat sa Panginoon kasi may programa tayo dito na mahihimay-himay natin. Ano yung kahalagahan? Bakit kailangan nating mag-attend ng church? And hindi lang attend kundi consistently na nag-a-attend, walang minimiss na mga services. Kasi actually dito sa atin, lahat ay merong natututunan. Like for example, Sunday school. May topic si Pastor dyan. Sunday morning, Sunday afternoon. Sa Wednesday naman, iba naman, knowing God. Diba? Napakaganda. And then sa discipleship, of course, pinag-aaralan natin yung dapat na character ng isang discipler at isang disciple. Diba? So lahat yun ay kung makukuha natin lahat, ay hindi lang ito parang Jollibee. Di ba? Kaya lang sinasabi ni Sir Ariel kanina, anong makukuha ko doon? May pansit kaya doon? May spaghetti kaya? Di ba? Pero ito, nung naunawaan natin ng maigi, no, kung gaano kahalaga ang spiritual food, ay dapat ang bibit-bitin natin hindi lang cellophane, kundi isang malaking drum. Kasi yun yung instruction ng Diyos sa atin, kunin mo lahat ng pwede mong kunin every time na makikinig ka ng salita ng Diyos. And hindi nagkakalayo actually yung pag-uusapan namin ni Sir Ariel doon sa pakikinig nga ng salita ng Diyos. Kaya sa akin naman ay kung sa kanya ay what do we receive, ay para ma-receive natin yon
how do we attend? Di ba? Paano naman tayo mag-a-attend para talagang makuha natin lahat? Actually, may mga games akong nakikita sa yung basta may mga games na yung may malalaglag tapos bahala ka na kung lahat yon pwede mong kunin, bahala ka na kung anong strategy mo para makarami ka ng makuha, di ba? Minsan, yung palda mo, itataas mo na lang. Minsan, bahala ka kung paano. Basta, ang importante, within specific time, ay makakuha ka. And then, bibilangin yun, sa'yo na lahat yun. Di ba? So, kung sa mga material na bagay, ay nakikipaghabulan tayo sa ganun. Sabi nga ni Sir Ariel, magnegosyo na lang ako kasi maraming tao. So, sasamantalahin mo yung maraming kita, di ba? Pero, ano naman ang nangyari sa spiritual natin? Di ba? Kaya nga, very important talaga na mag-attend tayo. And sabi nga, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Di ba? Sige, sa'yo na lahat. Nakuha mo lahat ng customer ng Baguio City. Di ba? Napapunta mo sila lahat sa pwesto mo or nabentahan mo silang lahat. Pero anong nangyari sa soul mo? Di ba? Empty. Di ba? So, paano? Actually, dito sa it's one of my favorite verses. Dito sa Proverbs chapter 2, verses 10 and 11. Lagi ko itong memory verse pagka Wednesday. Yan, sabi dito sa Proverbs chapter 2, verses 10 and 11, no? Sabi dito na sabi dito, when wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. Yan. So, paano tayo mag-a-attend? Kasi, by the way, bago po natin pag-usapan yan, ay gusto ko lang munang i-define itong mga words natin. Of course, pag sinabi nating attend, ay to be present. Sabi nga ni Sir Ariel kanina, show up. You have to show up, no? And saan ka mag-a-attend? Yung church ay dinidefine natin bilang called out assembly, no? It's an assembly, a called out assembly, special assembly ito na kinabibilangan ng isang taong naligtas na bautismuhan. Yan. So kung ikaw ay naligtas at nabautismuhan dito sa PMA Baptist Church or naging member ka through transfer, kasama ka dito sa PMA Baptist Church. Okay? So, ibig sabihin, from wherever you belong before, no, ay tinawag ka papunta sa church. Okay? So, kasama ka na dito sa assembly na ito. Anong assembly ito? Called out assembly. And ito ay assembly na itinatag ng Panginoong Jesus. As we remember doon sa Matthew chapter 16 verse 18, di ba? So now that we are clear about what a church is, no? Kasi minsan sasabihin, saan ka pupunta? Sa church. Doon sa Kias, Purok 1, Everlasting Road, no? But, ano natin yon, nami-misuse natin yung term na church. But, exactly, ang ibig sabihin talaga ng church is tayong mga kalipunan ng mga believers. Saan ka pupunta? Mag-a-attend ako ng church service. Or doon sa Kias, sa simbahan. Yan. Pag simbahan, syempre yung building yun, no? So, actually, merong etymology yan, pero saka na siguro natin i-discuss yun, yung kung saan pinanggalingan yung called out assembly. Basta, kailangan clear tayo doon na yung church is called out assembly. So, pag sinabing church attendance, meeting ito ng mga church members that you have to attend to, di ba? So when we attend to be present, we have to be present, we have to be there, di ba? And hindi lang 'yon, but we have to pay attention, di ba? And syempre if we pay attention, ano yung very essential na organ na ginagamit ng isang tao para maka-learn. Sabi nga ni Sir Ariel kanina, you have to learn. Ano yun? Yung ating
ears. 'Di ba? Kaya nga, dito sa Proverbs chapter 2, verse 10, sabi dito, when wisdom entereth into thine heart. So wisdom, papasok yan sa atin sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya dito sa verse 1 ng chapter 2 sa Proverbs, sabi dito, my son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. Kailangan mo na meron kang tatanggapin para meron kang itatago and then meron kang i-apply. 'Di ba? So, sabi dito sa verse 10, when wisdom entereth into thine heart and knowledge is pleasant unto thy soul. Ang sabi ko nga ay, how do we attend? So, ano yung dapat na attitude natin every time na nag-a-attend tayo? Dapat knowledge is pleasant to our soul. Hindi yung kakaupo mo pa lang, negative ka na, di ba? Or papunta ka pa lang sa church, naku, makikita ko na naman yung mga reklamo ng reklamo. Parang ano ba yung nagda-drive sa'yo para pumunta sa church, di ba? Pupunta ka lang doon para hindi ka masabi na absentee ka sa church and then tatawagan ka ni Pastor, Brad, ba't hindi ka nakarating ngayong araw na to? Di ba? Ayaw mo lang yung gano'n, kaya mag-attend na lang tayo. Magpakita tayo, di ba? Hindi maganda yon. Hindi tamang attitude yon. Dapat sa bahay pa lang or gabi pa lang ng Sabado, pinagpipray na natin, Lord, i-prepare mo po yung puso ko. Mag-a-attend ako ng church service bukas at buksan mo po yung puso ko para anuman yung maririnig ko, tatanggapin ko ng pleasant sa aking soul. Ibig sabihin ay masaya mo siyang tinatanggap, 'di ba? Kasi syempre pag sinabing pleasant ay hindi ito masakit para sa iyo, hindi ito masakit sa mata, 'di ba? You look pleasant to, 'di ba? Minsan ganun. Ibig sabihin, maganda kang tignan. Yan. So, kung pleasant ang tingin natin sa salita ng Diyos, ay maganda rin yung pagpasok nito sa ating puso, sa ating tenga. At hindi tayo magiging scorner na yung parang nire-refuse natin yung Word of God. Kaya yung sabi ni Sir Ariel kanina, kasama rin sa notes ko yun na sa Romans chapter 10 verse 17, no, na papaano tayo magigain ng knowledge, ng faith. It's through hearing and hearing by the Word of God. So, hindi lang basta hearing, di ba? Kailangan, pag-hear ay to perceive or become aware through the ear, di ba? You become aware of something sa pamamagitan ng ating ears. Pero, ang isang nakita kong napakagandang meaning dito ng hear is to listen with attention. Yan. So, if we hear, dapat we listen with attention. Kaya nga ayaw ni Pastor na may nagkukwentuhan, meron ka pang cellphone na dinudukduk, di ba, habang ongoing yung attention mo talagang nakatingin ka lang. Sabi niya, ang titignan nyo lang sa harap at sa Bible. Every time na mag-a-attend kayo ng church services, sa harap, sa Bible. Yun lang yung dalawa. Huwag kayong tumingin sa sides ninyo, sa likod ninyo, madidistract kayo. Yan, di ba? Huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na pwedeng ikasira ng inyong pakikinig. Yan. At minsan si Pastor Hilden, sinasabi niya, kung yung pagsusulat ninyo ay nagiging balakid sa pag-unawa ninyo sa sinasabi ko, makinig na lang kayo. Pero si Pastor RJ naman, mas gusto niya na magsulat tayo para ma-retain yung ating naririnig. So, bahala po tayo kasi minsan magkakaiba tayo, 'di ba? Meron yung mas nare-retain pag sinusulat, yung iba naman mas gustong nakakonsentrate siya, ganyan. But nevertheless, ang motive natin doon, ang gusto natin ay matuto. Kaya tayo nandoon ay matuto. And dito sa Proverbs chapter 18 verse 15. Bago po yung example kasi parang matagal na akong nagsasalita ulit. Ayan, so, dito sa Proverbs chapter 18, verse 15, sabi niya dito, the heart of the prudent getteth knowledge. Yan. So, if we are prudent, ay matatanggap natin yung knowledge. Di ba? And the ear of the wise seeketh
knowledge. Yan. So, dapat ang attitude natin every time na pupunta tayo sa church para mag-attend ng church services, no? Ay dapat ang attitude natin ay kailangan meron akong matanggap. Kailangan pag-uwi ko, I am never the same. Yan, 'di ba? Kailangan may mabago sa akin. Kaya Panginoon, kausapin mo po ako. 'Di ba? Kaya nga sa panalangin natin, every time na nakikinig tayo, maraming preachers akong naririnig. Sinasabi nila, punan niyo po ang aming spiritual na pangangailangan. Every time na kami po ay nakikinig ng Word of God. Si Pastor Bernard naman, sasabihin niya, gawin niyo pong matabang lupa ang aming puso. Di ba? Para sa pakikinig ng salita ng Diyos. So yun mga na-observe ko how preachers pray, how preachers preach, no? Kaya sabi ko nakakatuwa talaga na ganito yung passion and burden ng mga preachers natin. Si Pastor RJ naman, wala siyang sasabihing, every time na magbubuklat ng verse, eto maganda to, basahin natin to, maganda to. No, di ba lahat ng mga verses na binabasa niya? Because, alam niya kung gaano ito kahalaga. So, kung lahat maganda, at lahat ay makakatulong sa atin to gain knowledge, to grow, sabi ni Sir Ariel kanina, to have faith, di ba? And to know the truth, yan. So, dapat talaga, pagka nasa church tayo, nasa bahay-sambahan tayo, nasa church assembly tayo, kailangan nating mag-pay attention, di ba? Yun yung best na attitude natin. And lastly, just to give you an example, no, of how we attend. Ay, gusto kong basahin lang natin briefly. Itong nasa Luke chapter 10, verse 38. Magkapatid ito na nagpakita ng magkaibang attitude sa pakikinig ng Word of God. Yan, si Martha at si Mary. Yan. So, sabi dito sa verse 38 sa chapter 10 ng Luke, "Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me." 41. "And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is mindful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her." Diba? So, napaka-iksing account ito dito sa Biblia, but it tells us a very important matter, which is yung attitude natin every time na nahahayag ang salita ng Diyos. Will we be Mary, who chose the good part, or will we be Martha, na ang dami-daming pinagkakaabalahan, di ba? Although alam ko naman si Martha, gusto niya kasing ma-entertain ng maayos ang Panginoong Jesus. Paaring, wow, ngayon lang dumating ang Panginoong Jesus dito, si Jesus dito sa kasi hindi pa naman Panginoong Jesus, or Lord na. Lord pala ang tawag nila dito. So, mataas talaga ang regard nila sa Panginoon. So, gusto nilang i-entertain. But, hindi niya napili yung mas magandang pamamaraan ng pag-e-entertain sa Panginoon, 'di ba? Minsan talaga marami tayong pinagkakaabalahan. Pero minsan look natin na preaching na pala ng salita ng Diyos. Nasaan ako? Martha ba ako ngayon or Mary ako ngayon? So let's choose to be Mary. Let's choose the good part. Kasi ano sabi niya dito? Which shall not be taken away from her. 'Di ba? Parang na-inject na 'yun sa kanya. Pero yung mga ginagawa nating mga pangmakamundo lang, wala 'yan. You will gain money for a while. Mamaya pag naginastos mo 'yan, wala na uli 'yan. Pero yung narinig mong word of God, like what Mary heard, she chose the good part which shall not be taken away from her. Yan. So, kung may pipiliin man tayo, let's choose the good part.
Yun po. At maraming salamat. To God be the glory. Amen. Thank you, Ma'am Cherry. No? At, napakaganda yun. Useless pagka hindi mo alam mag-attend, okay, ng services, church services. Kagaya din sa school na naman yan. Nandun ka, present ka every time. Yan, walang nare-retain naman sa isip mo. Diba, walang nare-retain sa puso mo. Okay, sa mga napapakinggan. And so, the same sa ating pakinig, pag nakikinig tayo, no? It's important na alam natin how we are supposed to attend, okay, yung church services. Doon, sa totoo lang, ako, gabi pa lang, is papanalangin na i-ready na. Okay? Panalangin ko sa group ko every time na Saturday night before kami aalis, before kami maghihiwalay is that ngayon pa lang, ihanda mo na, Saturday. Ngayon pa lang is ihanda mo na ang aming puso, ang aming isip para sa aming mapapakinggan bukas. Okay? Di ba? Napakaganda na yung prepare natin sa ating sarili, no? Para sa ating pakikinig on the preaching. Okay, so it's intentional, no? Talaga intentional, 'di ba? Na ang intention mo talaga is pupunta ka doon, pupunta ako para makinig. Okay? 'Di ba? Hindi yung sinasabi ng Cherry kanina, pupunta ako kasi ganito, 'di ba? And then ay hindi pala kasi baka nandun si ganito. Hindi ko na siya baka magkatabi pa kami. Okay? So actually kung yung intention mo is punta ako doon, uupo ako, makinig ako ng salita ng Diyos. Regardless na kung ano yung mga, di ba? Sayang naman yung mababenta ngayon. Okay, regardless sa lahat ng mga yan nakatutok ka na Okay? That's how, okay, to attend. Alright, so pakinggan naman natin ang ating dalawang ordapya. Ating mga kasama dyan sa studio. Okay, so unahin natin si Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is yung commit attend church services. Para sa akin is kaya dapat po na mag-commit po tayo na mag-attend po tayo sa church kasi mahalaga po ito sa atin at halimbawa na lang po testimony ko na lang po yung sarili ko is yung nasa work pa po ako is kasi narinig ko na po ito dapat maging consistently po tayo mag-attend ng church. Kaso nung may work na po ako is hindi na po ako nakapag-church every Saturday kasi nga overtime kami. Parati kaming overtime. Parati kong hinahabol na dapat mga 5, dapat nandun ako sa church. Pero hindi talaga. Nagpipray ako, wala talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung decision na ginawa ko sa buhay ko is tama yung decision na ginawa ko sa buhay na isuko ko yung buhay sa Panginoon para tuloy-tuloy ako sa pag-attend ng church at para hindi ko ma-miss yung hindi ko ma-miss yung salita ng Diyos na kasi mahalaga po kasi yun sa buhay po natin. Kaya dapat kapag nasa church po tayo is maging pay attention po tayo na makinig ng salita ng Diyos at kasi yun yung pinakamahalaga sa buhay natin kasi
dito tayo matututo sa salita ng Diyos at dito tayo mag-grow. Kaya dapat matuto tayong mag-attend sa church. Yun lamang po. To God be the glory. Amen. Amen. And ayun, uh, sa mga student and then of course sa mga may work. Actually, you know, hindi dapat nagiging hadlang talaga ito sa ating church services. Okay, church attendance, sabi nga ni Sheila. Okay, is that sometimes yun ang nagiging rason ng karamihan. And ako, hindi ako kandun exempted, especially na kaya nga magandang nakikinig tayo kasi doon ko narinig sa church na ang lakas natin pagka sa work natin. And then, ngayon, wala man lang tayong itira na lakas para mag-attend tayo. 'Di ba? And it's apa yun tag dito, it's also how we pray, no? Na kung ngayon sinasama ko sa prayer ko yan na in the morning is that especially pag may church services tayo is that sa morning prayer namin kay Apple is that palagi kong sinasama yun na I pray that maka-attend ako ng church services natin sa midweek, sa ano na yan, discipleship hanggang sa Sunday. Okay? Oo. Alright, so si Sis Rhea. Ayan, good morning po sa ating lahat. Yun nga po na nitong March na yung topic nga is about sa committed to church, yung about sa church attendance na ikaw ay committed at napakaganda po ng mga sinabi nila Sir Ariel at saka ni Ma'am Cherry. Kahit na medyo inaantok ako. Ayan. Hindi ko alam bakit. Pero talagang mahirap labanan. Pero andun pa rin na hindi pa rin nahaya ng Panginoon na wala tayong mapapakinggan na salita niya. At kay Sir Ariel nga po natutunan ko na the importance of church services na andun yung qualification of being committed is being consistent. Na kung talagang committed ka, alam mo yung uunahin mo. Na yun nga po, na sa akin nga po, para sa akin, sabi ko, na kapag pupunta ako in every services, dati nung hindi pa ako full-time na ayoko yung tira-tira. Ganun ako, sabi ko. Pero, naalala ko nga po yung sabi ni Sir Maki na doon sa pinag-aaralan namin sa PSA sa discipleship na hindi ibig sabihin na nasa church ka ay nakaupo ka is nakikinig ka. Andun na sabi ni Sir Maki na mayroon times sabi niya nakaupo ka pero wala dun yung presence mo sa Word of God. Kaya palagi sabi niya dapat ipag-pray mo muna na dapat pag-uupo ka walang maging hindrance, walang maging distraction. Kasi once na hindi ka na nag-focus sa salita ng Diyos, hindi ka na nakafocus sa salita ng Diyos, ay ang Satan na yung magte-tempt sa'yo or andyan na yung Satan na gugulo sa'yo na para hindi ka na makafocus sa salita sa pinapakinggan mo. At yun nga po na sabi doon na without the word of God, we will not know the truth. Na sabi ni Sir Ariel. At napakaganda po nun na actually talaga nung hindi pa po ako believer na hindi ko talaga alam yung mga ganyan, hindi ko alam yung mga talagang
masisave ka pala, yung may impyerno pala, may langit. Ay, pero, tapos talaga nung napunta ako sa church, nung naging, yung linggo-linggo na pumupunta sa church, ganun, doon ko nalaman yung katotohanan na po sa Panginoon. Kaya, sobrang thankful, ayan. Kasi, andun yung consistent at kung consistent ka or consistent ka na pumupunta sa church nga is magiging close yung relationship niyo ng Panginoon, sa Panginoon, ayan. At kay Ma'am Cherry naman po is yung andun po yung how to attend in church services na andun po yung bilisan, we pay attention na yun nga po yung sinabi ko kanina. And then, yun nga talaga sabi kanina ni Ate Sheila na kapag hindi tawag dito, kapag nung nasa work na daw siya is hindi na siya na nakakalig ano yun? Mayroon na yung time na hindi na siya nakakapunta ng church, no? So, yung ano ko doon po is talagang kung committed ka talaga. Kasi kung mayroon yung days yung or naging hindrance sa'yo yung pagpunta sa church, sabi ko, dito kalooban ng Panginoon. Ganun. Na, kunwari, Wednesday, midweek service, gabing-gabi na overtime ka sa trabaho mo. For me, it's not the will of God. Kaya, parang, pag-pray mo talaga kung yung mayroon kang time pa rin sa Panginoon at hindi mo ibubuhos yung time mo sa work, kundi mas pagbibigay ka ng pay attention or time para po sa Panginoon para makinig sa salita ng Diyos kasi hindi mo naman malalaman yung katotohanan kung hindi ka pupunta sa church para makinig ng salita ng Diyos. Iba pa rin nga po sabi ni pastor na iba pa rin yung sa live kung kung i-compare mo sa actual is mas maganda pa rin sa actual. Ano po? Kasi andun yung makikita mo yung pagiging committed or yung makikita rin ng Panginoon yung presence mo na andun ka para sa Kanya. At yun lang po, to God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sister Rhea. And ayan, makita niyo, no? Magiging ignorante tayo sa bagay-bagay na importante if nami-miss natin. Sabi nga niya kanina is that thankful because yung pag-attend niya is nalaman niya na meron pala tayong kaluluwa, meron pala tayong that chance na pupunta ng impyerno for the rest of our life. And that itong meron tayo ngayon na physical lang ito na pwedeng after this physical life wala na. Okay, so I hope that this morning is again naging blessing ang ating napag-usapan, no, about the importance of being committed to attend church services. Okay, and i-greet niyo muna kung sino yung mga nandyan sa ating Facebook Live. Ayan, so kita ko si Sir Salvador Bore. Good morning. Sir Edwin Dumenden, good morning po, sir. Ma'am Rachel Heralde, Ma'am Myra, ayan, Ma'am Nelda, Ma'am Vicky, morning po. Ma'am Beth, kay Brad Philip, good morning. Kay Sir Gilbert, and then of course sa lahat ng mga interns and Ma'am Rhea, Ma'am Rhea, yeah. Ma'am Heidi, Ma'am Virgie Arong, Yun. si Sir Jonas,
Yan, morning, sir. John Harold Bigornia. Kaklase nila. Oh, may Mm. na-invite sila. Si Ma'am Tita. Amen. Sir Digno. Yan. Ma'am Grace. Morning. Mm. Yan. Si Ma'am Grace Cacho, ate ni Baneneng. Mm. Good morning sa inyo. Sir Nilo. Ayan. And I see Marcher. Importante. Good morning. Yan, good Cash Ben. morning. Morning. Si Ma'am Apple. Ma'am Apple, good morning. Dito lang siya. Ah, ayan, sa mga intern sa mga ito, tuloy-tuloy lang ang pakikinig. Amen. Oo. Amen. Alright, so I hope again this morning is tayo lahat ay na-bless sa ating pakinggan. Alright, so 6:01. Okay, at alam ko yung iba is nag-prepare na, mag-duty, magtrabaho, mag-aral. Okay, don't forget ang ating midweek service mamayang gabi. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, sa aming napakinggan ulit. Thank you sa devotion. Thank you, Lord, sa interest ng bawat isa na makinig ng inyong salita. And we're grateful, O Lord, sa opportunity ulit na ito. Keep us safe, O Lord, for the rest of the day. And we pray sa aming service, O Lord, mamayang hapon. And we are grateful again sa opportunity po na ito. We give you all the glory and praise, O Lord. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Thank you, Brad Mark. Thank you, sir. And Ma'am Cherry, Sister Rhea, and Sister Sheila. Bye-bye. See Bye you po. mamaya. Bye-bye. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race.